Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Tulfo Hontiveros Tandem ilalaban kay VP Sara sa 2028. Posibleng makakaharap ni Vice President Sara Duterte sa 2028 ang tambalang Rapi Tulfo at Risa Hontiveros, isang competitive tandem ayon kay Professor Ranjit Ray ng Octa Research. Sige. Itong Octa Research po ang isa sa mga hindi ko pinagkakatiwalaang survey group. Basta nag-survey ito, lamang, pabor para kay Martin Romualdez at kay BBM. Okay, sige lang. Batay umano sa mga paunang survey ng Octa ngayong taon, si Tulfo ang pumapangalawang pinaka ginugusto ng mga botante para sa pagkapangulo kasunod ni VP Sara. Sabi ng Octa, si Rapi Tulfo ang pangalawang pinaka-pinipiling kandidato kasunod ni Sara Duterte. Kapag tinignan mo ang mga posibleng tambalan, ang pinaka-kompetitibo sa non-Duterte side ay Tulfo Riza Hontiveros. Yan po ang pahayag ng Octa sa panayam ng long conversation ng One News. Okay? Dagdag pa ng Octa, ito ay paunang resulta pa lamang na posibleng magbago sa paglipas ng panahon. Correct. Lumalabas ito sa survey, ngunit kailangan pa namin verifikahin. Paunang resulta pa lamang ito at maaari sa paglipas ng panahon. Okay, so, ang mas pinapaniwalaan kong survey ay ang WR numero. Hindi ko na tinitignan ang survey ginagawa ng Octa dahil to me, isang bias result ang ipinapalabas ng Octa. Sa WR numero, nangunguna palagi si VP Sara at ang sumusunod sa kanya ay si ex-Vice President Leni Robredo. Pumapangatlo si Senator Bongo, pang-apat lang si Tulfo. Yan ang mas pinapaniwalaan ko. Kaya kung si Tulfo man lang ang ilalaban kay VP Sara, chicken feed, wala na. Tapos ng labanan. Ang tanong naman dyan is, papayag ba si Senator Risa Hontiveros na maging Vice President na lang? Hindi pwede sa tingin ko. Papayag lang si Senator Hontiveros na mag-Vice President kung ang katandem niya ay si dating Vice President Leni Robredo. Medyo, sa tingin ko, solid pa rin ang mass support o voter support ng mga dilawan. At kung ang ilalaban nila, itong mga dilawan, ay si VP Leni, hindi niya tatalunin si VP Sara, kailang lalaban siya ng dikitan. Yan ang tingin ko. Kaya ang nakikita kong tambalan ng mga dilawan, Leni Robredo ang president, ang VP niya, itong si Risa Hontiveros. Wala akong nakikitang posibilidad na
tandem Tulfo versus Risa. Kay si Tulfo, ano man yan, walay walay klarong kung saan ang pabor, doon siya eh. Marcos side, mga most likely, nasa Marcos side siya eh. Lately, pinuri niya si PBBM. Magaling daw na pinuno si PBBM dahil hindi siya nagmumura o hindi siya nagre-retaliate sa mga taong bumabati ko sa kanya. Yan ba ang sign ng good leadership, yung hindi nagre-retaliate? Malayo. So, malayo pa ang 2028, pero tignan mo, ito na ang pinag-uusapan ngayon. Martin Romualdez. Tatakbo pa ba? Palagay ko, yes. Baka posible pa ang magtandem Romualdez Tulfo. Nakikita ko yan, posibilidad yan. Yan ang kandidato ng Marcos Camp. Romualdez Tulfo, yan. So, sa Marcos Camp, Romualdez and Tulfo. Sa Dilawan, BP Leni and Ontiveros. Kung hindi tatakbo si BP Leni, standard bearer nila si Ontiveros ang maging vice president. Pwede si Bam Aquino, pwede si Kiko Pangilinan. Yan. So, it's a three-way fight. Dito naman sa Duterte, ang tambalan Inday Sara and Bongo. Yan. So kung yan ang labanan sa 2028, naku po, makakasigurado na po tayo. Basta malinis lang na halala na. Wala yung focus-focus sa mga PCOS machine. Panalo na po tayo. Wala pang I hope ma-maintain ni BP Sara ang kanyang ratings, dahil siya lahat na lang ng ibinato sa kanya na putik na ibato na Kaya lang, tignan mo, siya pa rin ang nangunguna sa mga survey. Performance, trust rating, voters preference. Wala nang ibang tatalo kundi ang ating minamahal na BP Sara. So, let's pray na ang ating Tatay Digong makabalik na in time. Buhay hindi yung iba. Makabalik na in time for BP Sara to assume the presidency in Malacanang. Konting tiis na lang. Nakapagtiis tayo ng 3 years, di dapat tiisin na rin natin itong remaining 3 years na Marcos administration nito. At yan na, BP Sara, pabalik na siya Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.